Okay, yung mga Hudyo na naligtas sa Great Tribulation, sila po yung mga nakasulat doon sa Zechariah chapter 14. Okay, paliwanag ko mabuti. Teka lang. Yung Zechariah chapter 14, it's all about the second coming of the Lord Jesus Christ. Ngayon, itong mga Hudyong ito yung tinanong hindi ba unfair yan? Hindi sila naniwala? No, maniniwala po sila the moment na si Jesus dumating. Ganun po talaga yung maniniwala sila. Iiyak nga ho sila, tatangis sila. Sasabihin nila, ikaw pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nireject ka namin. Totoo nga yung sinabi nila na ang Diyos ay naging tao, pero nireject ka namin. Pero ngayon, patawarin mo kami, Diyos ko, Diyos naming makapangyarihan. Patawarin niyo po kami. At patatawarin sila ni Lord Jesus. Kaya yung mga yan po, papasok ngayon yung mga Hudyong yan. Makinig pong mabuti. Papasok ang mga Hudyong dinatnan na yan dito po sa tinatawag nating millennial reign. Magiging palaanakin po ang mga yan kasi mga humans pa rin po yan. Kaya dadami pa rin po ang tao during the millennial reign of the Lord Jesus Christ. Okay, at hindi naman po yan ang topic natin. Ang topic po natin, yung puso ng Diyos sa mga Hudyo. Okay, ang mga Hudyo, pinili po ng Diyos. Hindi po naalis yung pagiging pinili nila. Okay? Although, naniniwala po ko, ang apple of the eye ni Jesus, mananatili lagi na ang church. Pero pinili pa rin niya ang Hudyo. Magkaiba ang Hudyo, magkaiba ang church. Kaya yung mga hindi nagra-rightly divide the scripture, pinaghahalo nila yung mga covenants. What is that? Masyadong kalituhan yan. Alam ko po yan, ganyan din ako dati. Nung hindi pa ako nag-aaral ng masyado sa Biblia, eschatology especially. Pero right after I realize na ang dealings ng Panginoon sa Hudyo ay kaiba sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, lalo mo makikita na ang Panginoong Hesus ay may ginawa sa krus. Lalo mo makikita yung finish work niya. Kung aaralin mong mabuti, according simula nung umpisa na nagkasala si Eva at Adan, di ba? Ngayon doon pa lang Genesis chapter 3 basahin nyo, may pangako ng Savior. That's the Lord Jesus Himself. Ipinangako na po siya doon pa lang. So ang mga Hudyong daratnan sa second coming ni Jesus, papasok at papasok po yan dito po sa tinatawag na millennial kingdom. Tatangisan nila ang Panginoon because they rejected Him as their God, their Savior, di ba? Pero that day, they will repent and they will change metanoia, change of mind. Sila po ay tatanggap na kay Jesus bilang makapangyarihang Diyos nila at yan, pasok na po sila dito sa ano. Pero human po sila. Magiging palaanakin po. Kaya dadami po ang mga tao. Again, dadami po ang mga tao during the 1,000-year millennial reign of Jesus Christ. Okay. At yun po. Nakita ko lang po yung puso ng Panginoon. Tapat siya sa mga pangako niya. Amen? Yung mga dinatnan na yan, kung sino man ang mga yan, yung mga daratnan ni Jesus niya sa Zechariah, yung mga taong yan, napakapalad na mga yan. Diba? Sila yung dinatnan, sila yung makakakita doon sa kapangyarihan ni Jesus na nagmula-mula sa langit, bumaba, pinatay yung Antikristo, itinapon yung, buhay silang itatapon pala, buhay silang itinapon yung Antikristo at saka yung false prophet doon sa Gihina. Pero hindi pa itatapon doon si Satan dahil for the meantime, 1,000 years ikukulong si Satanas sa pit, bottomless pit. Tapos, yun, magiging mapayapa ang buong daigdig sa pamumuno ng makapangyarihang Diyos mismo na si Jesucristo. The Almighty God Himself will be the President of the whole world. King of Kings and Lord of Lords. So, I hope nakikita po natin yung mga tinatawag na significance, no? So ngayon po, yung mga yan po, mangyayari po yan in the future dahil sa ngayon, ang pinaka-main event that we are waiting ay ang rapture of the church. Yes, the rapture of the church, yan po ay mangyayari. Tawanan man nila yan, tuyain man tayo ng mga yan. Uy, walang rapture. Kasi nungalingan ng rapture, may nagganyan pa, inilagay pa sa Facebook, pagka-laki-laki ng thumbnail niya. Kasi nungalingan daw ang rapture. Ako, kawawa ka ako. Talagang papasok nga, sabi ko sa isip ko, talagang papasok ko nga sa
Great Tribulation dahil yan ang paniwala mo. They don't believe the truth about it. Yung mga naniniwala na same event ang rapture at saka ang second coming, papasok talaga kayo dito sa tribulation period. Talagang mararanasan nyo yan. Promise. Dahil hindi nyo pinaniwalaan yung mga nakasulat sa Biblia na mga katotohanan. Gayong nandito naman kami, pinapaliwanag namin mabuti. Okay? Dala na rin ang kagandahan loob ng Panginoon. Hindi naman namin kayang gawin ito mali kung wala ang tulong ng Panginoong Hesus. Pero dahil sa grasya niya, sa biyaya niya, ito kami, hindi mabahagi namin sa inyo. So, simple lang gagawin nyo, makinig na lang kayo, paniwalaan nyo, tanggapin ninyo. Bye-bye.